titingnan namin ito ng anak ko dun sa short film niya kasi kumukuha siya ng kurso na related siya sa sa filming at saka sa theater. Yung sa mga paggagawa ng mga pelikula. So tinuturuan sila ng iba't ibang bagay na related siya sa paggawa ng pelikula or pag-arte. So yung anak ko medyo hiling niya to, so pinabayaan ko na. Tapos yung boyfriend niya nalilinya din sa ganito. So dati meron siyang kinuhang kurso sa college, naka-1 taon siya, neuropsychology yata yun. Ngayon nag-iba siya ng kurso at ito nga, tumigil na naman uli siya ng 1 year sa pag-aaral. Tapos inisip niya kung ano talaga yung gusto niya sa buhay. Ito nga yung nagustuhan niya, yung paggawa ng pelikula at saka yung sa theater. Huling shooting niya to sa pelikula na ginagawa niya. Short film lang, 12 minutes daw. Yung pinakaunang project niya kung paano gumawa ng pelikula. So nagdi-direct siya, tapos kasama din siya sa acting, pero wala kaming pambayad ng artista. So umisip na lang yung anak ko ng story na related sa mga immigrant, kagaya nating mga Filipino immigrant, kung ano yung buhay meron tayo dito pag bagong dating sa Canada. Tamang-tama sabi niya, ako daw yung kukunin niyang artista kasi wala kaming pambayad. Mahal kasi ang bayad dito ng mga kung kukuha pa siya ng actress o yung aarte. So, sabi ko, anak, kayang-kaya ko yan, sabi ko. Say hi to my 1 million subscriber, anak. Wow, hi. Say hi. Hi. alam nyo, mahilig lang talaga ako mag-vlog. Lugi pa nga ako sa pagbablog ko eh. Hindi pa ako kumikita. Abonado pa po ang yung tita. Abonado pa sa pagbablog. Ayan, maganda yung sikat ng araw pero malamig pa rin. -8 pa rin kami. Kita niyo naman, -8. Ang lamig, talagang sobra. Naka-winter jacket pa rin kami. At ayan, pero maganda yung sikat ng araw, no. Parang yung nami-make yung sikat ng araw. Pag tinitingnan mo parang ang init-init, pero sa totoo lang napakalamig, -8. Ayan. Papunta kami ngayon sa school ng anak ko para i-shot namin yung huling eksena ko sa short movie niya. Ako na lang kasi ang ginawa niyang artista. Tsaka may ilan din siyang ginawa, yung batang version ko, Pilipina din. Tapos ako yung matandang version. Ako na lang yung kinuwang artista ng anak ko kasi wala kaming pangbayad ng arte. Kung kukuha pa kami ng ibang artista, mahal. So ito yung kinukuha mo na? Filmmaking and what? Theater? Filmmaking and theater daw ang kinukuha niyang kurso sa University of Winnipeg. 3 years siya, nak, no? So 3 years yung kurso na yon, basta tuloy-tuloy yung pag-aaral niya. Nakakuha na siya dati ng isang kurso dito na neuropsychology, nak, no? Naka 1 year siya, tapos neuroscience. Neuroscience daw ang kinuha niyang unang kurso. Naka 1 taon siya. Pero yung mga bata kasi dito medyo pabago-bago ng isip. Pag bata ka kasi, dahil marami ka pang time, ang daling magbago ng isip ng mga kabataan. Hindi nila gaano pinanghihinayangan yung time na nasasayang at saka yung perang nasasayang din. So sabi ko sa anak ko, tumigil muna siya ng 1 taon. Tama yan, nakako, pag-isipan mo muna kung ano yung gusto mo sa buhay, kung anong kurso. Kasi kako, sayang yung time at saka sayang yung pera. Pag kumuha ka ng bagong kurso, panibagong gastos na naman yan. Tapos nasayang lang yung perang ginastos mo doon sa unang kurso. So tumigil siya ng 1 taon, nagtrabaho muna siya, and then ngayon final na daw yung gusto niya. Gusto daw niyang kumuha ng filmmaking and theater. So dito yung mga ganong kurso, talagang focus sila, tinuturuan silang mag-makeup. Yung alam niyo pa yung pag mukhang nasunog yung balat mo or tumanda ka, ganyan, tinuturuan sila lahat. Pati yung pagdidirect, pati rin yung script writing, anak. Pati yung storytelling, kung paano sila gumawa ng mga story at didirect, at pati na rin yung acting, pati sa theater, kumpleto. Kumbaga, kung gusto nilang mag-apply ng artista or maging extra sa mga pelikula, pwede sila, at pwede rin sila maging staff during filming kung may mga film production dito, which is usong-uso dito sa Canada. Kasi alam nyo ba na yung mga pelikula sa Amerika, yung mga Hollywood film, yung ibang sinashot nila
Kasi magkahawig lang naman yung yung environment ng Canada at saka Amerika. Madalas yung sinushooting ng mga taga Hollywood na mula US, yung mga sikat na artista. Yung pelikula ni Liam Neeson dito sinat yun dito sa province namin, sa city namin. So yung ibang mga pelikulang pang Hollywood sa US, sinushoot nila dito sa Canada. Kasi mukha nga namang US yung Canada kasi mas mura yung nila dito, yung mga talent fee at saka mas mura yung mga salary ng mga production staff, kagaya ng mga stuntman o kaya yung shooting location mas mura. Kasi dito binabayaran lahat yan. So tinatanggap naman ng government ng Manitoba yung mga ganon na shooting dito basta nagbabayad sila ng tama, yung mga film producer basta nagbabayad sila ng tama, extra income sa province na to at saka sa mga mamayan nito dahil nga kumukuha sila ng mga extra tao, mga actor din dito sa Canada. So maraming dito, mga nagpo-produce ng mga pelikula. So yun ang naisipang pasukin ng anak ko at yung boyfriend niya na ganun din ang linya ng trabaho dito ngayon sa mga film production. Wala kaming pambayad ng artista, so ako na lang daw yung bibida. Tapos alam nyo ba na ako mismo nagulat din na sabi ko may talent pala ako sa pag-acting, sabi ko. Ayaw maniwala nila nung makita nila yung result nung film. One day papakita ko sa inyo kahit na short lang kasi talagang pinaghirapan ng anak ko kasi i-edit pa niya yun so gagamit pa siya ng mga special effect. Ngayon sabi ng bunso ko, "Wow ma'am, is that you?" Sabi ng anak ko bunso. Ayaw din naman maniwala na nakaka-arte pala ako. Kita nyo naman, sabi ko, "Anak, baka ma-discover pa ako sa edad na ito na nanay," sabi ko. So tawanan kami. Ito na yung huling shooting day ko sa anak ko kasi patapos na yung niya at ilang linggo na lang kailangan na niyang i-submit yung short film niya. Short film, that means 12 minutes lang yung pelikula niya. Tapos kailangan magaling siyang mag-edit nung film niya kasi yung buong storya kailangan papasok doon sa 12 minutes na yon. Ngayon pupunta kami sa grocery store. Meron daw siyang bibilhin na props at sasamahan ko na siya kasi for the extras. Bibili din daw siya ng pagkain para sa staff. So magastos din. So yung anak ko kahit papano gusto namin siya tulungan sa gastos kasi magastos ang mag-aaral dito sa Canada. Ayan. Sabi ko naman sa kanila, pagigihin nila yung pag-aaral dahil kagaya nga sabi ng yumao kong tatay, education daw ang may pamamana mo sa mga anak mo. At yun ang pinamana sa amin ng tatay ko. Talagang gaano man kahirap, pinagtapos kami ng tatay ko, lahat kami, pinagtapos ng tatay ko sa pag-aaral at gusto ko rin mangyari sa mga anak ko, makapagtapos sila ng pag-aaral kahit na gaano kahirap. Ayan, nandito na kami, bibili muna kami ng props at saka pagkain para sa staff. Ngayon, ibis na magpahinga ako, naglilinis ako ng bahay, nagluluto. Ngayon, yung trabaho ko nga sa bahay, installment ang paglilinis. So nakapaglinis ng konti tapos iniwan ko na at sasamahan ko naman tong anak ko sa kanyang paggawa ng short film niya sa school. So ako nga yung bida, kailangan sumama ako. So suot ko na yung costume ko. Ayan. So bibili daw siya ng pagkain para dun sa mga extra sa movie tsaka yung kasama, yung mga bida. So sabi ko, "Naku, wag mo na akong isama sa pagkain, I'm not going to eat." Sabi ko, wag na niya akong isama kasi nagda-diet ang nanay niya. Ayan. So wala akong pahinga niyan. So ilang oras din kami doon. Pagkatapos, can I just go here, Nak? I'm just gonna wait you there. Okay? On the, the eyeglasses? I'm gonna pick up my eyeglasses. Yeah. Or probably I'm gonna buy a chicken. So, uulitin ko daw yung ibang shot kasi nakatingin daw ako sa camera. Stop looking at the camera. So, sabi ng anak ko, uulitin daw namin yung shot na iba kasi nakatingin daw ako doon sa camera.
Eh talagang gano'n kasi first time ko lang namang mag-acting nga. Akalain ko pa namang sa edad kong ito ngayon pa ako mag-acting sa sa camera. O, social no. Kahit na nga ba short film lang, kita nyo naman, sa Canada pa ako madidiscover yata akong artista dito sa Canada. Yan, ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. Sabi ko nga sa anak ko, yung mga pagkahilig niya sa artist, yung script writing, yung mga pagdodrawing. Sabi ko, nakuha mo sa akin yan, nak, ganyan na ganyan ako. Kaya lang hindi ko lang kako napurso yung dream kong yan kasi nung panahon ko, ang hirap-hirap ng buhay namin, sabi ko. Wala kaming luxuring kumuha ng kurso na gusto namin. Buti nga kayo, sabi ko, nakakapili kayo ng kurso ngayon. Noon, pag sinabi ng tatay ko na ito yung kunin mong kurso, yun ang kukunin mo. Yung mga ibang kasama ko nga sa trabaho, sinasabi nila na, ate, iba dito, no? Sabi nila sa akin kasi sa Pilipinas nga naman, totoo naman yun. Sasabihin ng nanay mo o tatay mo kung ano yung kurso mo. Hindi ka, usually yung mga anak, hindi sila ang pumupili eh. Ewan ko lang yung bagong generation ngayon kung ganun pa rin. Pero nung panahon namin at saka yung mga nasa 1990s ganyan, yung mga nag-aaral noon, pag college ka, magka-college ka, yung tatay mo, yung magulang mo ang pumipili sa Pilipinas. O, kukuha ka ng engineering, ganyan. Kukuha ka ng accounting. Sila yung pumipili, tapos ikaw sumusunod ka lang kung ano yung gusto nilang kurso. Ngayon, bihirang-bihira lang yung nag-aaral lang nasusunod kung anong kursong gustong kukunin. Tsaka noon, hindi pwede yung pa-stop-stop sa pag-aaral. Pag-aral, kailangan tapusin mo kasi walang budget. Hindi ka pwedeng magpabago-bago ng kurso kasi sayang yung pera. Kumbaga sakto ka lang ng pag-aaral ng mga magulang mo, hirap na hirap pa nga maitaguyod yung pag-aaral mo, so hindi ka pwede magsayang na, ay, nagbago yung isip ko, ayoko na mag-nurse, gusto ko naman ngayon doktor, o kaya, ay, nagbago isip ko, ayoko na mag-engineering, gusto ko naman nurse, hindi pwede noon ng ganun. Pero dito sa Canada, dahil yung mga bata usually nagtatrabaho na sila, may sarili silang pera, na pwede silang mag-part-time, nasusunod yung gusto nila. Pag nagbago yung isip nila sa kurso, magbabago yung isip nila, talagang ibahin nila yung kurso. So sabi naming mag-asawa, para hindi sila gaanong pabago-bago ng isip, hayaan natin silang magbayad ng tuition fee nila, sabi namin mag-asawa. Kasi kung sila ang magbabayad ng tuition fee nila, malalaman nila kung gaano kahirap kitain yung pera. So hindi sila basta-basta magsasayang na kung magbabago man yung isip nila sa isang kurso, hindi sila sigurado, papakaisipin nila kasi nga, ang hirap kitain ng pera, ang hirap maipon ng pag-tuition. Dito nag-aaral yung anak ko sa University of Winnipeg, yung panganay ko. Yan, kumukuha siya ng filmmaking and theater. Yung mga estudyante, yung mga nakikita nyo yan, iba-ibang lahi, iba-ibang pinanggalingang bansa. Dito may mga nag-aaral. There's some international students here, right? So may mga nag-aaral ng mga international student dito. Yung mga kumukuha ng mga student permit, may mga nag-aaral yan dyan. Pero ang tuition fee ng mga dito, international student, alam ko triple kaysa dun sa mga taga rito sa Canada. Triple. Ngayon balita ko, ginawa pa nilang mas mahal pa, tinaasan pa nila lalo yung tuition fee sa mga international student. Medyo pangit yung parkingan dito kasi nasa city siya, mahal ang lupa dito pag city. So limited lang yung parking space dito at saka mahal ang parking lot. How much do you pay in this parking lot, nak? A month? So 150 a month daw yung parking lot nung anak ko dito kasi limited lang yung space, mahal. Nasa city to. Yung isang anak ko dun sa may out of the city yung school niya, pero napakalaking school. Gawin mong 5 beses yung laki ng school na to or 6, siguro 10 beses yung laki ng school na yon kaysa sa school dito. Tsaka yung parkingan nito doon malaki. So ang binabayaran ng anak ko doon, lang, half the price dito. $75 per month lang yung isang anak ko sa parkingan. Ito naman 150 doble kasi limited lang yung parking space dito sa city. Kasi nga mahal ang lupa dito. Kaya mahal din ang mga parkingan. Tutulungan ko yung anak ko. Pag nanay ka, marami kang role eh. Ayan, isa ka, alalay ka, katulong ka, labandera ka. Ngayon, ang trabaho ko muna ngayon, alalay. You know where to go?
The same Yeah, place? same place. So you go straight. Did you see the door that we saw? Yeah. And then Aren't they going to ask me an ID or what? no, they won't, because there's also older people Studying here? studying. O, sabi ko baka hingan ako ng ID kasi You know, studying is puti na free yung buhok ko after- eh. I think you're 60. Studying is free. Sabi ko sa anak ko, baka hanapan ako ng ID. Sabi niya mauna na ako dito sa loob ng school niya kasi pumunta na ako dati dito. Baka hanapan ako ng ID, nak. Sabi niya, hindi ma'am. Sabi niya kasi puti na yung buhok ko eh. Mga university yung nag-aaral dito. So, sabi ng anak ko, Nay, huwag kang mag-alala, sabi sa akin ng anak ko. At marami daw mga nag-aaral dito sa university nila, matatanda na. So, hindi na uncommon sa kanila yung Okay, go. makakita ng may edad. Ayan yung bit-bit ko, ang dami oh. Pag nanay ka, julalay ka rin ng mga anak mo. Ayan. Kasi ang dami niyang bibit-bitin eh. Tinulungan ko na. Ayan. Bigat din yung bag ko kasi may mga sapatos din ako, props sa shooting. Ayan. Ay naku, pag nanay ka talagang ang dami mong papel. It's like we're in. And then take off your jacket in between. Put it like a different person. I think we can handle What? So, ito yung ano ko ngayon. Yan, nagdidirect siya. Siya na rin yung cameraman. Ayan. Ayan. This is actually a samurai bag. Yan, ganyan silang mag-film. Parang mga starter pa lang, mga bago-bago pa lang nagdidirect. Practice pa lang nila to. Ayan. Pag siguro nasa third year na siya, mas malaking camera na yung gagamitin nila. Hindi ako gano'n makapag-ihi kasi nasa university ako. Marami mga estudyante. Nagtitinginan sila. Kaya, ayan. So, tapos na yung shooting nung younger version ko. Yung pumapapel nung kabataan ko. Yun ang papel niya. Ngayon, ako na yung susunod. Yung older version. Yan. Magkakaroon pa raw ng screening yung short film ng anak ko. Gusto niya magpunta ako. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Baka kasi may work ako. So, ako na yung susunod na kukuhanan ng eksena. Ayan. Okay, ready? Ready na daw. Okay, you're gonna pick up trash. Ayan.
Yun, tapos na yung unang take. May susunod pa raw. Is it here? No. Or is it here? No, start from here. You're coming this way. But you're picking up this track. Yeah, where part? There or down No, no, this track. Oh, this trash first? Yeah. This track, and then you go to the back, okay? And then go in there. Yes. Okay. Got it? Yeah, but how do you want me to go there? On that side or this It side? doesn't matter. Okay. It doesn't matter. I think that side is better. Okay. From here. Where? What the side is there? Left side. This. So Okay. you pick it up here first. Pick it up. So, pahinga kami ng konti at magsushoot na naman uli kami. Ayan. Yan. So, nagre-relax na ng konti at continue na naman yung shooting. Fire on side. Okay, guys. Move closer to me. Wait. Sounds rolling. Or reflections you really like. Sound is rolling. It's loud. Right. To me, it's better to shoot loud because then at least you have the audio. Okay. What's next? Keep it to the cat. Yeah, it'll. Shameless plug. Anyone who's at that hospital. We're good so far. I'm gonna need help laughing. Tell me when you're ready. Imagine being able to snap. I can't. I snap with my thumb and my other, not my actual finger. Everyone else does. These two. Yeah, it's the only way. And I have to wait till my hands are sweaty when it works. It's funny how it goes. Are you counting up? Okay, I'm ready for when you move up. It's a rehearsal. Ooh, there's hate in the eyes. All right. Do you think we should? I think we just wing it. So so let me know when you're rolling camera, and then I'll roll sound. Sound is rolling.
Hello? You just give it a pause. You know, somebody will have 1, 2, 3. You say it. You say your one. You keep on this 1, 2, 3. Okay. Sound is rolling. Hey, hello? You guys screwed up my order. I ordered a double-double, and you guys gave me no sugar and no cream, just a black coffee. And it's disgusting. This is like the third time you guys have screwed up my order, and I'm getting really sick of it. Like, do any of you guys speak English or anything like that? Like, is there anybody I can talk to who might understand how to make a proper cup of coffee? Because I keep asking and they keep screwing it up. Look, no, just forget it. Look. Yeah, oh, Did the last spiritual Oh, ouch. Should look around, like look away from her when he's saying, like, I wonder if there's anyone here that can really speak, you know? Like he's like being dramatic. I feel like. Parents are like, oh, there's someone here that can speak English. I guess. Alright. Sound is rolling. hello? Hey, is there anyone I can talk to about this coffee? Like, you guys have messed up my coffee order for like the third time this week. It's ridiculous. I asked for 3 sugars, and this is just a black coffee. They just gave me a black coffee, and like, I'm pretty done with this place. Do you understand what I'm asking you? Look, is there anybody in this place who speaks English and can make a proper cup of coffee? I'm getting pretty fed up with it. No, look, just forget it. I'm running late as it is. That's good. I'll listen to it. I'm so sorry. Yeah, there's two answers. Yeah. I'm so sorry that he's putting it to talk, right? Yeah. And then is everybody can say, hello, we said, right? After getting on the go, Yeah. then that's the time I'm gonna say, oh, I can replace it. That's the time I'm gonna say that. Yeah. Perfect. That's okay. That's cool, right? I'm gonna replace it, but like, I'm sorry. Sounds rolling. Hey, hello? Can I get some service over here? You guys messed up my coffee order again. I asked for 3 sugars in this, and you gave me a black coffee. This does nothing for me. I'm sorry. Look, do you even understand what I'm saying here? Is there anybody in here who speaks English who can make a proper cup of coffee? No. Just forget it. Forget it. Late enough as it is. Boom. I'll listen to it. Huh? Oh, I have to use this too.
So, nandito na kami sa aming second shooting location. Ito na yung tapos meron pa raw kaming sa bus. Yan, so ito pa yung second shooting location namin. Kung nakakapagod. Yung off ko na ubos lang sa shooting na to. Ano ba yan? Nihingal na ako. Third floor. Sa hagdan. Yeah, it's just her opening the box. Tapos na yung shooting. Hindi ko na kinuha na yung sa loob kasi masyado nang mahaba yung aking vlog pag kinulang ko pa. So, ayan. Dala ko na yung box. Ayan. Tapos na yung shooting dito. So, wala na akong shooting. Maliban na lang doon sa isang shot para sa cover ng movie. Sa bus daw. Kumbaga, pipicture lang naman ako doon. Hindi na siya, video. Kundi picture na lang. Ayan. So, apartment yung ganda, no? Ayan. Isa ito sa mga magagandang apartment sa downtown. Ayan. So, tapos na kami. Ay, thank you, Logan! Yeah, same to you! Oh, tell Logan to lock his door. No, just tell him we're leaving. Okay. Okay, thanks. So, tapos na yung shooting. Ay, naku po, napagod ang lola. So, apartment to. Kaibigan ng anak ko at saka classmate yung nakatira dito. So, tapos na kami mag-shooting. Ginamit namin yung apartment niya. Oh, merong bakante. Ayan, no? Apartment for rental. So, puro mga apartment yung mga nandito. Ayan, no? Maraming building, puro apartment yung area. Madulas. Dito na lang ako dadaan, nak. Madulas to. Pag hindi ka dahan-dahan, talagang babaliktad ka. Oh, be careful. Kung hindi ka dahan-dahan. Yan. Lamig. I could sit beside you. No, just put the bag away. I'm just gonna put the box here. Hey, where's your thing? The microphone, the one you gave me, the one high handle? Oh, he's using it? Teka, madulas. So, tapos na yung aming shooting. Naku, dulas. Dennis, can you move back here? I cannot go there. It's... Yan. So, kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang aking video. Kung ang dulas.